Mga kaibigan, napipikon na daw ang China o tila napipikon na, no, sa paninindigan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Kaya dinadahas na nila tayo mga tol eh. Nananakit na sila mga kapatid, no. At eto nga nakaraang RORE mission natin dito sa Ayungin Shoal ay nakita ninyo naman, no, sa mga balita, no, pinag-uusapan ngayon yan kung ano ginawa nila, no, sa mga barko natin mga tol sa Ayungin Shoal. At sabi nga ng isang eksperto ay tila, no, napipikon na nga daw ang China sa Pilipinas. Bakit napipikon mga tol? Kasi nga naninindigan tayo mga tol, no. Etong claim natin dito sa West Philippine Sea, Ayungin Shoal, ay hindi lang basta claim. No, talagang atin kasi yan eh, kaya hindi tayo susuko diyan mga tol. At bilang isang Pilipino, dapat nakasuporta ka doon mga tol. So itong balitang panonoorin naman natin ngayon mula sa UNTV News, yan Eto basahin natin yung title mga tol, nakikita nyo naman China tila napipikon na sa paninindigan ng PH o ng Philippines sa West Philippine Sea kaya gumagamit na ng dahas mga tol, sabi ng expert. Alright, so ito panonoorin natin ngayon mga tol, samahan ninyo ko. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero syempre wag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid, lalo-lalo na sa mga bago pa lang. At ngayon ay nabubuksan na ang mata, no, sa usapin tungkol dito sa West Philippine Sea. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kasi napikunan sila, hindi nila mapigil eh. Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang kumbaga ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapatasan nila. Talagang nananakit na sila na may mga damages na nangyayari. Napipikon na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ang BRB Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya't humantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Aniya, maaaring mas malala pa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea. Lagi niyong tatandaan mga tol yung claim ng China dito sa West Philippine Sea dahil nga sa kabuuan ng South China Sea kabilang diyan ang West Philippine Sea ay labag yan sa international law. So kung sasakupin nila to mga tol, hindi yan legal, no? Hindi yan legit. Okay? Hindi yan legitimate. Yan para sa mga pro-China diyan. Ang claim ng bansa ninyo para dun sa mga pro-China, ang claim ng bansa ninyo, yung China dahil di naman kayo Pilipino, ang claim ng China ay hindi kinikilala ng international law at hindi kinikilala yan ng UNCLOS. Alam nyo yan mismo. At yung bansang sinusuportahan nyo ay nakapirma doon. Okay? So kung sasakupin ng China ang West Philippine Sea o yung bahagi ng West Philippine Sea, tulad na sinasabi nyo, pinapractice lang ng China ang kanilang sovereign rights. Maling-mali kayo doon mga tol eh. No? Talagang maka-China lang kayo. Pero labag yan, no? Hindi yan kinikilala yung tinatawag nilang historical rights, hindi. So kung sasakupin nila yan mga tol, yan ay talagang labag no sa batas. At maling-mali ang gagawin ng bansang sinusuportahan nyo. Lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Yan pinagtatanggol ni Senator Robin yan, mga pulis karagatan lang daw yan. Kaya dapat di tayo nagtatapat ng Navy sa kanila eh. Kasi Coast Guard lang daw yan eh. Sabing ganun dati, di ba? Naalala ninyo yun, yung nagkasagutan sila ni Batong Bakal. Naalala ninyo yun mga tol? Pero eto, dahil nga talagang naninindigan ng Pilipinas no sa claim natin o sa ating karapatan dito sa West Philippine Sea, do hindi natin dapat sabayan Eto, hindi natin dapat sabayan yung ginagawang agresibong aksyon ng China mga tol. Hindi natin dapat sabayan yon. Hayaan lang natin silang mapikon. Bakit? Kasi kapag sila nagsimula dyan mga tol, alam naman natin, di ba, na maraming mga bansa na sumusuporta sa atin. At ang Pilipinas, hindi naman syempre papatali yan. Hindi naman tayo papayag na ganyan. Kahit naman nung unang panahon pa na talagang walang-wala tayo mga tol, pumapalag tayo sa mga dayuhang mananakop, di ba? Yung mga mandirigma natin, AFP, Navy, napipiko na rin yung mga yan pero talagang professional sila. Yun ang totoong professional mga tol. No? At etong China kapag nagsimula to ng gera mga kapatid, alam natin na magiging hindi maganda yan para sa bansa natin pero makikita talaga nila hinahanap nila.
Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Kailangan lang umano ngayon na gawin ng Pilipinas na ituloy ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea dahil hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa Tama. China pero meron itong kaakibat na panganib. Paliwanag ng eksperto, hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. See, tulad ng sinabi ko, hindi talaga natin dapat sabayan. Tingnan natin kung anong explanation. Pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talaga antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Ayon kay De Castro, kung uupuan ito ng Pilipinas at China, hihilingin lamang ng China na itigil ang RORE mission at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggang sa pag-pull out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Which is hindi pwede, mga tol. Dahil pag tayo pumayag sa kagustuhan ng China, walang pinagkaiba yon sa pagsagot ng oo inyo na yan. Mga tol, di ba? Pag inupuan to ng Pilipinas at China at nag-usap, mga tol, hihilingin ng China yan. Alisin na ninyo yung BRP Sierra Madre dyan. Di ba? Para wala ng RORE. O pagkatapos nun, magugulat kayo mga tol, Ayungin Shoal, nandoon na yung mga barko nila, sakop na nila yon mga tol. May bakuran na yon at pwedeng tayuan na rin nila ng artificial island yon mga tol. Yun ba gustong mangyari ng mga pro-China? Oh, come on, man. Hindi pa sapat aniya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ikinababahala na rin ito ng Amerika kaya nagkakaroon na ngayon ng mutual consultation. Hindi pa armed hindi pa kinetic Pero naging concern na rin ng Amerika because this is leading to possible use of China by kinetic force. Kaya nga yung sa State Department statement, sinabi nila there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Oh. Yung Mutual Defense Treaty, yan being already put into motion mga tol. 'Di ba nag-aalala na rin mga tol yung ibang mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas kasi nakikita nila mga tol, ibang klase na 'to. Ibang klase na yung ginagawa ng China ngayon. Pero ngayon mga tol, matunog ang usap-usapan na. Ito, pakita ko sa inyo. Yan US President Biden hindi binanggit ang Pilipinas sa kanyang speech tungkol sa seguridad ng Asia. O mga tol, kasi ito pinag-uusapan to mga kapatid maraming nagsasabi, ayan ang Amerika kinalimutan na ang Pilipinas. Sabi sa inyo, huwag kayong masyado magtitiwala sa Amerika, ganyan-ganyan mga tol. Pero ito mga kapatid, yung kasunduan kasi, yung Mutual Defense Treaty, kasunduan na yan nung una pa, noon pa mga tol, matagal pa. Hindi pa presidente si Biden, si Bush o kung sino pa mga naging presidente dyan. Hindi pa sila presidente, kasunduan na ng Pilipinas at Amerika yan. So kung makalimutan man ng presidente nila banggitin ng Pilipinas o kung ano man ang makalimutan nila sa kanila mga speech, hindi na mabubura yon mga tol, kasunduan na yon. Kasi si Biden man o hindi siya ang presidente mga tol, may Mutual Defense Treaty na talaga ang Pilipinas at Amerika. So yun mga tol, bibigyan natin yon ng reaction video sa susunod mga tol. Tuloy muna natin to. Going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Pero ayon sa isa pang security analyst na si Professor Romel Banlawi, lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re-resolbahin ang sitwasyon. Yun na nga sa ganun ma-resolba mga tol ang sitwasyon, mag-uusap ang dalawang panig, hihilingin ng China, alisin ng Pilipinas yung BRP Sierra Madre, wala nang RORE mission. Tapos ang usapan, wala nang water cannoning dyan, wala nang mga harassment na mangyayari dyan. Pero ang tanong, yun nga ba ang dapat na tahaking daan ng Pilipinas? Para sa mga pro-China, oo yun. Kasi syempre mananaig yung bansa nila. Pero para sa ating mga Pilipino mga tol, tama ba na isusuko natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Sige nga, ikaw comment ka dyan mga tol. Comment ka kayo dyan. Kung nararapat ba na isuko na lang natin itong Ayungin Shoal, itong West Philippine Sea para sa katahimikan mga tol. Comment kayo dyan. Nagpatalon tayo nun. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung Shoal at ang Scarborough Shoal. Not to mention yung Reed Bank. Pero yung tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippines.
So eto si Professor Romel Banlawi, sinasabi niya na mahalaga, sinasabi niya, mahalaga magkaroon daw ng friendly relationship ang dalawa. Ginawa na yan ni Duterte 6 na taon, Prof. Alam mo yan, ginawa na ni Duterte yan. Pero ang tanong, anong nangyari, di ba? Wala namang pagbabago eh. Friendly rin ba kausap ang China? Di ba? Isa lang yung solusyon dyan eh. It's either isuko ng China o isuko ng Pilipinas eh. Alin man dun sa dalawang yun eh. So sino bibitaw? Pilipinas, which is tayo ang legal na talagang nagmamay-ari niyan. 'Di ba? Kahit naman si Prof wala namang nasabi kung ano ang dapat gawin, 'di ba? Basta sabi niya lang magkaroon ng friendly relationship. O Prof, ano ba dapat gawin? 'Di ba? Tuloy natin. Pero yung tatlo na yan ba ang pinakadelikadong area sa West Philippines? Naniniwala si Professor Banlawi na habang nag-uusap ang dalawang bansa, dapat din na magkaroon ng coordinated actions para maiwasan ang kani-kanyang unilateral activities dahil gumagawa ng law enforcement sa lugar ang magkabilang panig. Ayon kay Banlawi, hindi na niya ikinagulat ang nangyaring aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong Martes dahil maaaring lumalapaan niya ang mga susunod na hakbang ng China kung hindi ito masusolusyonan. Baka magkaroon pa ng mas malala pang Kailangan lang talaga ng kakastigo sa China, mga tol. Kasi yung sinasabi nating UNCLOS, international law, 'di ba? Sila yung nagsasabi na ito yung batas na dapat sundin. Pero pag hindi mo sinunod tong batas na to, anong kasunod? Anong kasunod nun? Meron bang huhuli sa'yo? Meron bang magsasampa ng kaso sa'yo? Meron bang kakastigo sa'yo? Wala eh, di ba? Para ka naghain ng batas sa isang street o sa isang city, tapos wala ka namang enforcer. Wala. O bawal tumawid dito, pero wala ka namang nanguhuli. Sa tingin mo may susunod? Bawal magtapon dito, pero wala naman nanguhuli, wala namang parusa sa mga magtatapon. O sa tingin nyo may susunod? Di ba? Wala eh. Ganon din yan eh. Ganon din yan sa karagatan eh. Sa Pilipinas yan, exclusive economic zone ng Pilipinas yan. Walang visa yung ano mo, yung claim mo China. May manghuhuli ba? May magpaparusa ba? Wala naman eh. Di anong gagawin ng China? Ipo-force niya. No, ipo-push niya yung gusto niya. 'Di ba? I-enforce niya yung gusto niya. insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Para sa kanya, mas magiging komplikado ang sitwasyon kung gagamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Paliwanag ng security expert, hindi ito makakatulong sa pagresolba ng mapayapang paraan sa lugar at lalo lang mamimilitarize ang issue. Sa ngayon, ang problema pa lang natin ay law enforcement and political problems. We don't want this law enforcement and political problems to develop into a military problem, because if it develops into a military problem, that will really create a violence in the area. Haba nun well, mga tol, no, tama naman si Professor dito na hindi makakatulong talaga yung MDT. Pero mga kapatid, kung gagamitin natin yun, magiging makalat talaga, magiging messy. Pero at the end, kung sino man ang mananalo dyan, mga tol, hopefully, tayo manalo, atin na talaga yan. Magsisiatrasan sila dyan. Diba? Pero kung sila manalo, sakop pati buong bansa natin, mga kapatid, no? Ganon ang mangyayari dyan. Pero kung sakasakali, syempre, mga kapatid, alam naman natin ang karakas ng Amerika, Pilipinas, at sa iba pang mga bansa. Mga tol, ang mga Pilipino, hindi papatalo yan, syempre. Tapos sasamahan mo pa ni Uncle Sam. Kung sakasakali lang, mga tol, ma-invoke. Kung sakasakali lang naman, ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. So, gera na, di ba? Kung sakasakaling manalo tayo, oo, maraming babagsak talaga, maraming magdurusa, maraming maapektuhan, mga tol. At the end, kung sakasakaling maipanalo natin yan, mga tol, atin yan. Diba? Kuha natin yan. Atrasan silang lahat. Diba? Kuha natin yan. Doon, tapos na, mga kapatid. No? Atrasan talaga lahat yan. Pero, syempre, hindi na natin maibabalik pa yung mga nagbuwis. Hindi na natin maibabalik pa yung mga nawalan ng mahal sa buhay, mga kapatid. Alam natin yun, di ba? So, yun talaga, magiging resulta nun. Mga nawalan ng hanap buhay. Napaka-messy.
Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, no, hanggang dito na lamang. Ikaw kung meron kang komento, pwede mong i-comment sa comment section natin mga kapatid. Share mo naman sa atin kung ano ang iyong masasabi tungkol sa balitang to na pinanood natin. Hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.